Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pagkahuli ng estimated 14 billion worth of shabu. 1.8 tons, halos 2 tonelada nasamsam sa checkpoint sa Batangas City. Marami ang nagtatanong, marami ang nagdududa paano nangyari yun. Okay, ang Pangulong Marcos nagkaroon siya ng sandaliang press conference, talk with the media. Panoorin natin sandali ang kaganapan and magbibigay tayo ng comments and observation. Ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan. Na-intercept ninyo sa roadblock. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Okay, so napag-alaman natin na nahuli yung napakaraming shabu sa isang checkpoint sa Batangas. Yun, nagsalita yung pulis. Regular checkpoint ng pulis yun. So yung halos 2 toneladang shabu, ikinarga na ipagkasya nila sa isang passenger van. So yun ang tanong. Ilang kilos ba ang capacity ng passenger van? Halos 2 tonelada baka halos hindi na magkasya. Tapos lumalabas na parang isang tao lang, driver lang ata ang nandoon. Wala nang ano. So, yun na yung unang tanong na kung ako ang nagmamay-ari, kung ako yung drug lord, malaking puhunan yun. Bakit ikakarga ko lang sa isang sakinan na parang wala pang backup, mag-isa lang parang kaduda-duda. Anyway, duda lang ito. Tanong lang kasi hindi man na-explain maigi ng pulis yung So lumalabas ito, hindi ito yung usual na anti-drug operation ng gobyerno na kung saan magsanib puwersa ang PNP, PDEA, NBI. Ganun palagi yan Tapos na parang may prior intelligence na ito, may dumating na shipment, tapos minaman-manan, monitor na ibiyahe na, tapos either susundan kung saang bodega or ihaharang na sa isang lugar. So pagharangin na, kompleto ang backup. Nandyan ang usually nagtutulungan ang PDEA, PNP, NBI. Ito lumalabas, hindi. Sabi nga ng pulis, regular checkpoint operations lang, di ba? Kahit saang lugar sa Pilipinas, mayroon tayong police checkpoints. Which is to me, maganda yun. Para yung mga kriminal, medyo may konting kinakatakutan na may checkpoint dyan. So, regular checkpoint. So, sa aking analysis ko lang ito walang prior intelligence ang ating kapulisan ba o PDEA na mayroong ganyang kadaming shabu na nakasakay sa isang van. Parang maswerte na lang ang checkpoint na yon
marunong yung pulis na nandun, checkpoint, dadaan. Anong laman yan? Ayan. So, yung pulis, dahil marunong, tinignan niya na parang kaduda-duda, ayun, check up, lumabas, shabu. Yun ang aking analysis dyan na walang prior intelligence. Swerte ang nangyari. Swerte o tsamba, and very commendable yung police na nandun dahil kasi kung yung pulis patamad-tamad, ano yan, siguro, mga kargamento, mga damit. Sige. Ang pulis marunong. Sabi, hindi, pwede ba, baba ka. Tingnan natin ano yan. Yun. So, marunong yung pulis. Dapat ma-rewardan yung pulis na yun. Kaya nahuli yung pinagmamayabang ng administrasyong ito na pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya lang, yun na nga ang tanong. Bakit naipagkasya sa isang van at bakit lumalabas nag-iisa lang yung driver? As far as I understood, hindi naman kasi binanggit yung detalye kung may sumusunod ba o ano. Lumalabas, nag-iisa lang talaga eh. So, ano ba ito? Tunay ba o moro-moro? Tanong lang. Anyway, sana maipaliwanag ng gusto ang detalye later on. Sa ngayon kasi, sinasabi ng pulis na hindi nila maipaliwanag ng detalye kasi parang ongoing pang operations. But I'm sorry, sa tingin ko, hindi ito yung talagang masinsinan na anti-drug operations na may prior intelligence sila. Kasi walang nag-iisa, pulis lang. Checkpoint lang ng pulis, walang Okay, punta tayo sa tanong ng media. Dalawang media ang nagtanong doon yung ipinalabas ng RTVM. Ang isa, parang wala nang takot. Wala nang takot ang mga drug lord na mag-ship ng ganitong kadami ng Yun ang tanong. Nang sinagot naman ng Pangulo na, ganyan talaga yan. Parang calculated risk. Ako, yun ang aking paningin. Pinagmamalaki ng Pangulo na mula nung umupo siya, meron ng 13 tons of shabu na haul na malayong mas madami ang nasamsam nila ngayon kumpara nung nagdaang administrasyon. Pwede yun. Bakit? Napakarami ang nahuli ngayon. Kasi tumahapang na ng loob ang mga drug lord na mag-ship ng mga pinagbabawal na gamot, yung shabu, kung saan manggaling, saang bansa, i-ship dito. Kasi nag-iba ang approach. Soft approach. Halos ayaw ng Pangulo na may mamamatay sa drug war niya. Napakabait ang approach. So, on one side, maganda yon dahil ang ina-after na yung value of life. Tama yon. Kaya lang ito, you are dealing with syndicates, criminals. Na kung ang approach mo, you value life, talagang hindi ka kakatakutan. Kaya, ito na ang tanong, ano bang mas magandang approach? Yung kay PRRD noon na kamay na bakal? O ito ngayon na pusong mamon? Mayroong isang vlogger, si Jojo Di Guzman ata yun, nag-post siya, parang nag-survey. Alin ang mas magandang strategy sa drug war? PBBM ngayon o PRRD noon?
Ako, tinignan ko yung resulta. 93% nagsasabi mas maganda, mas epektibo ang drug war strategy ni PRRD noon. 93%. 7% lang nagsasabi na mas maganda ngayon. Anyway, kanya-kanyang diskarte yan. Napakabait ang Pangulo sa mga drug syndicate. Ayaw niyang may mamamatay. So, ang tanong, kumusta na ang kalagayan sa ating bansa? Sa inyong mga lugar? Bumuti ba ang kalagayan? Ibig sabihin, nabawasan na ang problema sa droga? O kaya'y lumalala? Kung ako ang inyong tatanungin, sa mga nakakausap kong tao, sa mga napupuntahan kong lugar, lahat nagsasabi na mas lumala ang kalagayan ng problema sa droga sa ating bansa ngayon. Bakit? Wala na yung fear factor. Hindi katulad ni PRRD na talagang may gulpi di gula. I will kill you. If you destroy the future of the youth, I will kill you. So, nanginginig. So, medyo naglaylo. Ngayon, sa tingin ko, sige na, pwede na. Pwede na ulit. Yun. Kaya ang daming mga nasasamsam na droga, illegal nga droga, 13 tons. So, is that the right approach? I don't know. Kanya-kanyang diskarte ang bawat leader. But ang bottom line is sa mga iba't ibang lugar. Kawawa ang mga bata na malulong na naman sa droga dahil bumabaha na ang supply. Inamin ng Pangulo na hindi naman lahat nasasabat. So baka yung 13 tons na nasabat nila, baka times 2, times 3 pa yan ang nakalusot. Ulitin ko, ang assessment ko dito sa nangyari is swerte. Dahil may marunong na pulis na nag-checkpoint at nakakita niya na alanganin yung laman, kaya nadiskubrihan kulang sa intelligence. Kaya walang mga suportang NBI, PDEA at iba pang law enforcement agencies, kundi yung pulis lang na nag-checkpoint doon.